dito sa Cavinti Highlands meron silang 3 rooms. Ito yung cabana. Tapos yung sa taas yung tiny house, tama ba? Tiny house. Yun yung mga pang 10 to 12 persons. Tapos yung kinuha naming room is yung log house. Yun, yung nakikita nyo parang may windmill. So ito yung kinuha namin na room. Ito yung log house. Kung makikita nyo, meron kayong private na mini pool. Tapos may sarili din kayong kitchen na may kasamang grill. Ang maganda dito is nagpo-provide na sila ng rice cooker, ng heater, may plato na, may mga mugs, may kutsara tinidor. Yan, kompleto na. Meron ng kasirola. Yan. Actually meron silang portable na stove dito, pero ito yata yung butane. Yan. Yung uling kami nag-provide yan. Ayan. So yakay tayo sa taas. Naka air condition yung room. Ayan. Maganda rin kasi nagpo-provide na sila ng towel. Very nice. Ito yung CR nila. Malinis. Very good. Ano to? Parang ramen. Hindi, may ano? May price yan. May price, no? Parang bar. So ito yung pool. Yan yung kanilang shower. Pool pala 4 feet. So kung may kasama kayo mga bata, pwede naman. Yung public kitchen nila.
Ito ulit yung shower. Ito yung sa yan, public toilet nila. It's 11 AM, so malapit na kami mag-check out. First, explain ko sa inyo paano pumunta dito sa Cavite Highlands. So kung pupunta kayo dito from Metro Manila or from North, may mga bus terminal sa Cubao or sa Buendia. Ang sasakyan nyo is Santa Cruz, Laguna. Then bababa kayo na Santa Cruz, then doon kayo sa Pure Gold, doon yung jeepney terminal, sasakay kayo ng Lumot. Then from Lumot, sasakay kayo ng tricycle papunta rito sa Cavite. Please take note na special yon. So ang pamasahe sa tricycle is around 150. So yon. Tapos I suggest kung pupunta rin kayo dito ay magbaon kayo ng pagkain kasi kaka-open lang nila noong March this year. So wala pa silang functional na kitchen. Walang corkage fee dito. Pinakamalapit yung pwedeng bilhan is pinakamalapit yung bayan na pwedeng bilhan is Santa Cruz or Pagsanhan. Kasi after ng Pagsanhan, wala na kayong pwedeng bilhan doon kasi puro mga tindahan na. Yun. Tapos regarding sa staff, very friendly yung staff nila. At saka maganda dito, prior dun sa schedule ng booking is mag-text sila sa inyo informing na kailangan kayong magdala ng mga toiletries. So yun, so maganda yun kasi yung ibang napag-check-in namin is walang ganun eh. So pag punta nyo dun sa lugar, unang pala walang mga tissue, walang mga ano. So yun, maganda. So yung mga staff nila very friendly, very accommodating kasi doon sa parking medyo rin siya malayo doon sa mga rooms. So yung mga staff nila mag-a-assist sa inyo para dalhin yung mga gamit nyo papunta doon sa mga rooms. So yun. So maganda rin dito sa Cavite Highlands kasi yung mga rooms nila depende sa budget nyo kasi yung Cabana is good for 2 pero wala siyang aircon, fan yung room na yon, pero meron naman sariling CR, meron naman siyang table sa labas. Tapos yung kung magdadala kayo ng pagkain para lutuin, meron namang public na grill or common grill. Yun yung lagpas ng pool. So yung log house naman good for 4. May aircon siya, may sariling kitchen. Tapos kung 10 to 12 person, doon naman sa tiny house, may sarili ding kitchen yun. So yun. So yung mga room rates, ipopost ko na lang yung link nila below. So please check na lang yun. Tapos kung meron kayo inquiry, yun na lang yung i-message nyo. Tapos ano bang pwede inyong gawin dito sa Cavite? May pool sila, tapos meron silang bonfire at meron silang kayak din. So overall okay naman yung experience namin dito. Tahimik siya. Pero kung pupunta kayo dito, I suggest mag-check-in kayo sa weekdays kasi sa weekend madami daw ditong tao. So yun. So may mga part pala rito na walang signal. Ang may signal lang dito is bandang parking, yung bandang sa taas, tsaka doon malapit sa kayak. So pero for me okay yon, para at least kung dito kayo makakapag-usap kayo, hindi yung puro cellphone, hindi walang chance na para maglaro ng games or mag-check ng mga social media.
So yun. So kung i-rate ko to ng 5 star yung pinakamataas, I will give it a 4 star.